Doon naman po Doc sa mother, ano po, ano naman yung advantage naman, Ma'am Annie? Ano? Dahil siyempre doon sa sanggol, may advantage gaya nung ipinapaliwanag ni Doc. Ano? Doon naman sa Nanay. nanay na nagpapa-breastfeed naman Doc, ano naman yung mabuting na idudulot po nun sa kanya? Para naman po sa nanay, nakakatulong po ang breastfeeding para mas mapabilis bumalik sa normal ang matres pagkatapos manganak at Mm. nakakatulong din po ito para mabawasan ang pagdurugo nila. Sa long term naman, pwede rin itong makabawas ng risk for breast cancer or ovarian cancer po. Wow, imagine yung effect niya, Both. puro positive, ayan. Mhm. Makakaiwas pa sa cancer, Okay. ovarian cancer, ayan. O sige, ang ganda ng pag-usapan nito dahil lalong-lalo na dun sa mga bagong mga gusto Mhm. palang maging nanay. Apo. Sige po, ano naman po Doc yung mga common misconception or yung mga myths ano po tungkol doon sa breastfeeding na dapat itama kasi merong tayong mga naririnig tungkol diyan at yung iba nga na napapasukan pa ng mga pamahiin tungkol Opo. diyan. Ano po ba yung mga ilang mga myths tungkol diyan Doc? Usually po ano po, isa pong maling paniniwala ay kapag maliit daw ang dibdib ng nanay, kaunti ang gatas, pero hindi po ito totoo. Kahit gaano po kaliit basta may tamang nutrisyon at pahinga ang nanay, meron pong gatas na lalabas. Isa pa ay kailangan daw ng tubig ng baby kahit na newborn pa lang. Pero kagaya po ng sinabi kanina, yung exclusive breastfeeding, sapat na po ang breast milk para ito na po ang ituturing na pagkain at tubig ng bata dahil kumpleto na po siya. Okay. Dok, halimbawa namali yung nanay sa loob ng 6 na buwan kasi sabi hindi po pwede. Ay yung gatas ng ina for 6 months, pwede ito na walang water. Eh may mga nagkakamali ba ng mga nanay na inahaluan nila yung tubig, yung Mm. tubig yung breast milk. Mayroon bang mga ganun, Dok? Iniipon nila tapos Meron. nilalagay doon sa anong tawag dito, sa bote, pagkatapos papasuso nila doon sa bata, ilalagyan ng mainit na tubig. Pwede ba yun, Dok? Ano yung magiging epekto nun doon sa bata po? Yung sa tubig po, hindi naman po siya may iba po yung kagaya ng mga formula milk na nilalagyan po ba ng tubig? Pero Opo, hindi na po siya matuturing na na exclusive breastfeeding kasi may hinalo na po. So, pagka gano'n hindi po sapat or complete yung nutrition na nabibigay kay baby. Dahil hindi na po complete yung natatanggap ni baby na nutrisyon, puwede nga pong ang bata ay lumaki ng mababa ang immune system or makakuha ng mga sakit or impeksyon na puwedeng maka-harm sa kanya. so, big sabihin, let's clarify this once and for all. Pag sinabi mong complete yan, ibig sabihin, wag mong hahaluan, ha? May breast milk nga yan, Pure. pero pure. Mm. Dapat hindi mo haluan ng tubig kasi hindi na yun wasto, hindi na yun tama. Brad Aga, yun ang sinasabi ng Doc Kimberly. Opo, Doc. Yung sa mga case naman po, Doc, na yung sinasabi nila na konti lang yung gatas nila. Kaya nire-recommend nung iba na mag-take ka ng maraming sabaw. Ano po masasabi niyo doon, Doc? That's yung iba magpakulo ka ng malunggay dahil, well, malunggay is healthy talaga yon mamani, di ba? Pero meron po kaming naririnig before na ganun para dumami daw yung gatas ng ina. Okay. Aside doon sa binabanggit ni Dr. Kimberly na pagka maliit yung ano mo, ibig sabihin, Konti. lang yung gatas. Huwag daw maniwala. O, dito naman sa sinabi niyo po, Brad Aga. Doc, ano yung reaction niyo po doon? Actually, tama po siya 'no, kasi nga po para makatulong din po sa pagdami ng gatas ng isang nanay, kailangan po ay tamang hydration kumbaga. So, gano'n Mm. po, uminom ng maraming tubig, kumain ng may sabaw. Yung malunggay is healthy vegetable po talaga na makakatulong din para magpadami ng gatas ng isang nanay. Okay. Oh. Sa mga case po, Doc, na may na-encounter kasi kami na nung ipinanganak po yung baby namin, parang wala pang lumalabas na milk talaga. Kay si Oo, Jollibee. sa wife ko po. Ngayon, mabait yung yung Doktor. doktor tsaka yung nurse. Kung mo yung nurse, daddy din siya Kumbaga, meron rin anak siyang anak. din. Opo. Opo. Shinare niya, Doc. Oh. Yung kanyang milk, kumbaga, pinuha niya yung baby namin, tapos pinadede niya. Oh. O kaya nga na kami doon, na-touch kami doon sa kalooban, sa kabutihang loob nung nurse po na yon. Sa mga ganun, Doc, na nag-share, tapos meron ngang iba
kumbaga humihingi siya ng Mm. gatas. So baka meron gustong mag-donate po dyan, kinukuha niya, tapos nire-ref po niya. Mm. Okay lang po ba yun, Doc? Ano po ang effect no? Na yung breast milk hindi talaga galing mismo sa mother. Dahil wala naman na Oo, lumalabas dahil that na time gatas. mahina pa Opo. Yung labas hindi pa ganun kadami. So kaya yung ibang mga taong concern ay nagsishare nung milk nila doon po sa particular sa baby namin. So, ang tanong niyo po Okay ngayon lang ay- naman po ba yung gano'n na yung breast milk mismo hindi sa mother galing, kundi galing sa iba na halimbawa Nagmagandang nag-donate o nagtumulong, nagmagandang loob. Ayan. Ayan, pasasagot natin. Ang Oh, ganda sige ng po. tanong niyo po. Ayan. Dr. Kimberly, ano yung ibig sabihin ng smile niyo po? Sige po. Go ahead po, Doktora. Thank you. Yes po. Okay lang po yung mga ganong sitwasyon dahil ang breast milk nga po kahit saan naman po siya lumabas or kahit sinong nanay ang um, express ng breast milk, complete pa rin po siya sa nutrisyon. Aside sa makakatulong po siya dun sa mga nanay na konti lang yung nilalabas na breast milk, makakatulong siya para dun sa mga anak nila na hindi mabigyan ng breast milk ng nanay nila. And makakatulong din siya dun sa mga mommies na sobra ang breast milk na nilalabas dahil pansin niyo po meron pong iba naman na sobra. So nagpa-pump po sila ng nagpa-pump para maiwasan din po natin yung pag-infection ng breast. So makakatulong siya both sa babies at sa nanay na marami ding pinoproduce na milk. Ganda naman ang binalita mong yan, ha? Oo nga Tinan mo. Sabi ni Doktora, okay lang yon, walang problema yon. Palakpakan natin yung nag-donate na nurse sa inyo Opo, at ang saka bait yung nga doktor. nun. Ang bait nila. Ayan. Naisingit ko lang, Ma'am Ani, yung opo. storage. So may donate na. Opo. Paano po ang storage nun, Doc? Talagang kailangan ilagay sa fridge yung pong milk po na yun and hanggang kailan dapat yun makonsume ng bata? Alam mo, may nagbigay. Opo. Kasi merong mga plastic na Lalagyan. lalagyanan, Ma'am Ani, di ba? Alam na alam, Dwi. nagpa-pump. Opo, na-expose ako dyan Tapos inilagay sa fridge, di ba? So Opo. alam ko po may ano yan may So, hanggang kailan ito po pwedeng ma-store and at the same time ma-consume? Sige po, Dr. Kimberly. Thank you po. Unang-una po, dapat po ang breast milk ay nakalagay po sa malinis na lalagyan, no? Tapos lalagyan po natin ng date or time kung kailan po siya kinuha or pinump. And then, sa room temperature po, usually tumatagal po siya hanggang 4 na oras. Pag naman sa refrigerator po, hanggang 4 na araw. And kapag na-freezer po, yung pinapatigas talaga, freeze, hanggang 6 months po umaabot siya. Pero po, kapag yung freezer na milk ay natunaw na po, kailangan po hindi na po natin siya i-refreeze ulit. Kumbaga, i-consume na po kapag natunaw na po. Ayun, hindi mo na ibabalik. Mm-mm. Ayan, dagdag kaalaman yun. Kailan po dapat magpakonsulta sa lactation consultant or yung pong healthcare provider yung isang ina na hirap magpa-breastfeed? Ano po yung advisable period na dapat na siyang magpakonsulta sa lactation consultant, doc, or yung sa healthcare provider? Dapat pong magpakonsulta ang isang nanay na breastfeeding, lalo na po kung halimbawa kakapanganak niya pa lang, tapos naglagnat or masakit kapag nagpapasuso dahil yun nga po baka po may infection na po no sa breast. So kailangan po na maagapan natin yun dahil if nag-i-infect na po yung breast tapos patuloy pa rin pong nagpapa-breastfeed si mother, pwede pong makakos ng infection yun para kay baby. Ayan, okay. Siguro tuwan-tuwa yung mga nanay na nakikinig, lalo na yung mga first-time mother. Ngayon, hanggang ilan taon ADL po magpa-breastfeed ng bata? Yung iba kasi po, 4 years old na, bini-breastfeed pa. Tama po ba yun? Malaki na yun, 4 na taon. malaki Ano na po? O, sige. Doc Kimberly. Usually wala naman pong kaso kung hanggang kailan po no na magpapa-breastfeed ang isang nanay. As long as po na complete natin yung exclusive breastfeeding talaga na 6 months talaga. Yun yung pinakamahalaga po. Pero the age limit po is wala naman pong effect kasi nga po may nutrition pa rin po na makukuha ang isang bata kapag umiinom ng breast milk.